Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Nag-anunsyo ang ilang local government units sa Bicol Region ng suspensyon ng klase ngayong Lunes, February 9, 2026 dahil sa malakas na ulan-dala ng shear line kung saan walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko o pribado man sa Albay. Sa ilang lugar sa Camarines Norte, gayon din sa Camarines Sur, at ilang lugar sa Catanduanes. Pinapayuhan ang publiko na maghintay ng karagdagang abiso mula sa kani-kanilang LGU para sa iba pang updates. Samantala, nakaranas sa matinding pagbaha ang Northern Mindanao dahil sa pananalasa ng bagyong Basyang. Kaugnay niyan, humingi tayo ng update mula kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo. Good morning, Sir Juni. Magandang umaga, Joshua. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ano na po ang update natin sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Basyang, partikular sa Iligan City? Dito po sa mga apektado, no, actually umabot na po ito, no, sa ating datos sa NRMC, 579,000 na mga kababayan natin, ano, although mas mataas, again, this is initial data, no. In fact, we're looking at mga higit 700,000 na, no, ang mga apektado, no, base sa DSWD na data, no. Doon naman sa Iligan City, ano, yun sa Kasawiang Palad nga po, no, meron tayong mga kababayan doon na hindi pinalad. Sa Iligan, merong tatlo, no, na verified due to the drowning, and then yung isa naman po, no, ay dinedetermine pa kung ano yung cause of death, ano. And then meron din po sa ibang rehiyon, sa Caraga merong tatlo na due to drowning naman, and then sa Cagayan de Oro po merong due to landslide, no, 4 doon. So ang total na bilang po nung binigay natin ay yung 12 po, no, na mga kababayan natin na sa Kasawiang Palad po ay hindi nakaligtas. Kung sa pangangailangan naman, Joshua, sa pagtugon, no, sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, ang mga family food packs po, no, ganun din yung mga non-food items ay tuloy-tuloy naman po, no, yung pagbibigay natin doon at pag-asikaso sa mga kababayan. In fact, umaabot na po sa 82 million, no, ang worth of humanitarian assistance coming from DSWD pa lang po ito, no. At hindi pa po natin nakikita na kukulangin yung ating mga resources for the response. Okay. Sir Juni, wag naman po sana, pero mayroon po ba tayong naiulat na nawawala at inaasahan ba natin na kung sakasakali, wag naman po sana, madagdagan po ito o tumaas pa yung bilang ng mga nasawi? Sa ngayon na Joshua, wala na pong naiulat na missing, no? So Okay. hopefully po tama, no, sana wala na nga pong dagdag dito sa mga kababayan natin na nasawi, no. Again, nakakalungkot pa rin po, no, na merong 12 at hopefully po, no, wala na pong maiulat na sa ganitong klaseng insidente po. Okay. And Sir Juni, kumustahin po natin din yung ating mga tauhan ng OCD. Kamusta po yung responde dahil may ilan pa pong lugar na binabaha pa rin kahit wala na itong bagyo. Kumusta po yung ating responde? Joshua, no, yung pag-responde naman po, no, yung coordination mechanism na pangunahing mandato ng Office of Civil Defense, tuloy-tuloy po natin itong ginagawa, no, kasama ating mga hindi lang sa central, no, regional offices na lalo, at saka yung koordinasyon natin sa mga lokal na pamahalaan. Ang direktiba kasi talaga sa atin ng ating Pangulo, no, sa ating NRMC chairperson, kay Attorney Teodoro, at saka kay Civil Defense Administrator namin, no, kay Yusek Harold Cabrero, ay yung maagap, mabilis at saka akma na pagtugon ng kailangan ng ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy po ang pag-coordinate natin sa ating mga iba't ibang ahensya, no, para dun sa mga kanya-kanyang toka ng pagresponde. Ganun din po sa pangangailangan ng ating mga local government units. Okay. Sir Juni, pahabol na lang po na tanong, kumusta rin po yung ating pagresponde, partikular sa Catanduanes at Albay dahil nga ito naapektuhan pa rin sila ng shear line? Tama na, Joshua, no, kahit wala po, no, paalala natin ito yan, wala pong bagyo, no, may shear line, may northeast monsoon o amihan na binabantayan na, at saka ito rin nga po ay nagdadala ng mga pag-ulan, ano, na maaaring magpabaha at saka magpaguho ng lupa. Kaya dito naman po
sa actually naka-red alert status na noong isang araw pa po ang ating OCD regional office doon dahil nga po dito sa mga pag-ulan doon sa specifically Southern Luzon, sa Albay, sa Sorsogon, kasama na yung Camarines Norte at Camarines Sur. Ganon din po sa Catanduanes at maging sa Masbate ay may mga malalakas na pag-ulan. Kaya yun po, tuloy-tuloy yung ating koordinasyon at saka sa pati lalo na sa lokal na pamahalaan na kung ano yung mga response actions na dapat gawin or mga preemptive actions na rin para po makaiwas sa peligro yung ating mga kababayan. On that note, maraming salamat po sa updates at sa impormasyon, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Tuloy na ang arraignment at retrial na sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla at kapwa mga akusado nito ngayong Lunes, February 9, para sa nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa schedule ng Anti-Graft Court, unang haharap si Revilla at iba pang kapwa-akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong umaga para sa kasong malversation. Susundan ito ng arraignment para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division mamayang 1:30 ng hapon. Matatanbin na sa mga dating senador Revilla Jr. kabilang ang kahilingan nitong ilipat siya mula sa New Quezon City Jail patungo sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Sa mga oras na ito, mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng Sandigan Bayan para sa inaasahang pagbasa ng sakdal sa dalawang kaso ng dating senador. Kaugnay po ng balitang niya, muling pinagpaliban ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Senador Bong Revilla Jr. at kapwa-akusado niyang si Juanito Mendoza III sa division ng Sandigan Bayan sa syon na kailangan pang iresolba. Itinuloy naman ng arraignment sa iba pang mga akusado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emilita Wada at Christina May Pineda. Naghain lahat sila ng not guilty plea. Samantala ngayon palapit na ang February 14 o Valentine's Day kung saan mabibili ang assorted bouquet sa halagang 500 pesos hanggang 1,000 pesos. Habang ang bouquet of roses ay nasa 1,500 pesos. Samantala, nasa 500 piso naman ang clear na balloons na may maliliit na lobo sa loob. Ang foil na balloon naman nasa 50 pesos hanggang 150 pesos. Sa mga stuffed toy, nasa 500 pesos ang 2 feet at aabot sa 6,500 pesos. Ang pinakamalaki na aabot sa 7 feet ang haba. Ayon sa mga nagtitinda, hindi natataas ang mga presyo ng stuffed toy at balloon. Inaasahan tataas ang presyo ng bulaklak kapag papalapit na ang February 14. Dumating na sa Kalayaan, Laguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. takdang ceremonial turnover ng Kaliraya Botocan Kalayaan o CBK Pump Hydro Storage Plant. Inaasahan malaki ang may tutulong sa supply ng kuryente ng 733.95 megawatt na hydroelectric power complex Laguna at Quezon. Malaking tulong din ito para makaiwas na sa mga power interruption sa lugar na masusuplayan nito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.